Grabe talaga ang epekto ng pera, reward money. Nang tanong kaya kayang tapatan ni Kibuloy ng pera ang kanyang mga member at kanyang mga vloggers para mapigilan ang pagbibigay ng impormasyon sa mga kinaukulan, especially sa PNP. Kaya ko na itatanong yan kasi kinonfirm na po ng PNP. Hindi lang pwedeng sabihin ng pangalan kasi bawal yon for security reason, na mga malalapit at member ni Kibuloy ang mga tumatawag at nagbibigay din ng impormasyon sa PNP kung nasaan si Kibuloy at ang kanyang kasamahan. Ano ang dahilan? Dahil sa reward money. 10 million kay Kibuloy, 1 million each dun sa apat na nawawala pa at saka yung mga Canada. Inteng, Ingrid, at saka si Roy, Jacqueline Roy. Yung sinasabing pinakahuling pinagdadaanan bago magsimula sa talampakan ni Kibuloy. Paakyat sa langit. Langit ng... Bahala na kayo magtuloy kung ano yan. Ito yan ang daw nagtuturo kung saan magsisimula. Masahe sa paa, paakyat. Ayan, di ba? Paakyat ng sukdulang walang hanggan. Sukdulang kasalanan. Ayan, anyway, bahala na kayo. Ganito. Kaya nga tinatanong natin, kayang tapatan. Palagi ko mahirapan. Kasi kung 10 million, ang sino man makapagtuturo, paano yan kung 10 o 50 katao ang nagtuturo kay Kibuloy at puro mga taga sa loob? Or, duda ko nga dyan, baka vlogger pa Hindi pa kontento, Kibuloy. Hindi pa kontento sa mga pagpapabiyahe mo sa abroad ng mga vlogger. Mukhang ingat ka dyan sa mga taong yan. May mga record na scammer yung mga yan. Delikado ka dyan. Marami sinamahan yung mga yan. Halos lahat na disgrasya. Wala namang nangyari. Sinamahan niya si Bantag. Ayan, pinaghahanap na rin. Walang nangyari doon sa interview. Kay Tebes, sumuporta rin yung mga yan. Walang nangyari. Nahuli rin. Di ba? Marami sinamahan niya mga politiko, nalaglag, wala namang nangyari. Kahit nung presidential election, di ba hindi naman mga DDS sa mga yan nung presidential election? Kaya ano yan Isko Moreno, pero saan pinulot si Isko Moreno? Wala rin. Di ba? Lahat na sinamahan ng mga yan, hindi naman nagtagumpay. Tapos ngayon, kinuha mo at nasa sayo ngayon yan, kaya ingat ka dyan. Hindi ko napapangalanan, ingat ka dyan. Kaya nga sabi ko, bali, marami ka naman, sabi nila, marami kang pera. Sabi mo, mayaman ka. Marami kang pera, mayaman ka, kaya pinag-aagawan ka. O, yan, pinag-aagawan ka ngayon ng mga member mo at saka ng mga ibang informante ng PNP. Inuulit ko, hindi po masabi ng PNP kung sino yung mga informante kasi bawal na bawal yun. Legal ang reward money. Pero bawal ilabas, i-reveal ang pangalan ng informante. Bawal po yun. Yan po yung pinangahawakan. At dahil dyan, marami nakaka-interest. Matagal na po yan, sinasabi lang ng kampo ni Kibuloy na illegal ang reward money. Paano silang tatamaan? Nung araw di ba si Topacio, kasama pa yan noon ay James Jimenez ng BACC na nagpapa-reward doon sa kay Dayan nung hindi ito sumusuko ng araw. Lumabas yun. Nung araw, nung sila nasa kapangyarihan, sila yung merong otoridad sa ganyang klaseng galawan, legal, okay ang reward. Ngayon wala na sila. At kliyente niya yung tinatamaan ng reward money, sinasabi niya illegal, kalokohan yon. So mga palusot na suntok sa buwan. Legal ang reward money. Saan man manggaling ito? Yung donasyon mula sa pribadong sektor, hindi masama yan. Basta diretso sa informante. Hindi dadaan sa kamay ng kani-kanino. Dahil yan ay voluntary. Alam mo, basta voluntary ka nag-donate sa gobyerno, basta voluntary sa maayos na pamamaraan, legal yun. Ang illegal yung manghihingi ka, manghaharas ka, extortion yun. Pero kung bibigyan ka donasyon para sa iyong mga project, halimbawa ano mang project ng gobyerno, magpapagawa ng kalye, mayroon nag-volunteer na ipagawa yung kalye, anong masama doon? Nagpagawa ng waiting shed, anong masama doon? Legal yun. O ito, pagbibigay ng money, pera, para sa reward ng mga taong hinahanap na hindi magpakita, pugante na raw. Legal na legal yan. Ay, ang matindi nga ngayon, hindi na ho taga-labas, hindi taga Metro Manila, hindi kung taga saang organization ang nagsusumbong sa PNP. Kaya ang sarap ng feeling ng PNP ngayon.
Hindi na sila naghahanap yata. Wala ko naghahanap pa rin. Ang kanilang ginagawa ngayon, araling mabuti ang impormasyon. Kasi ang balita ko, sa aking mga kaibigan sa PNP, halos may mga grupo na iisa yung linya ng mga tinuturo kung nasaan si Kibuloy, saan lugar, nasaan yung pinagtataguan. Bakit alam niyo? Bakit may impormasyon gayon? Sino naman makakapagturo doon kung hindi ka kasama doon o hindi mo alam yon? Kasi yung mga property ni Kibuloy, sila lang nakakapasok dyan o playmate yan. Pag civilian ka, hindi basta-basta makakapasok dyan, maliban kung may okasyon. Pero pag walang okasyon, talagang sila lang nakakapasok dyan. Yung talagang malalapit lang sa kanila. Nung araw, na ako'y nandiyan pa sa SMNI, napasok ko yung mga lugar na yan. Yung Tamayong, Upper 6, kung ano mga property niya. Dahil nasa SMNI ako noon. Okay? Pero kung hindi ka related sa kanila, hindi ka malapit sa kanila, hindi ka makakarating dahil mahigpit ang security dyan. Grabe, 24 hours. Hindi ka basta-basta makapasok. So ngayon, bakit alam ng mga informante kung nasaan si Kibuloy at tinuturo na nga sa PNP? O sino nagtuturo? Hindi kayo rin. Malamang yung cook siguro ni Kibuloy. Baka driver ni Kibuloy. O baka taga-plancha ng damit ni Kibuloy. O baka taga-masahe ni Kibuloy. Nagsusumbong, naloko na. Hindi ho ibinibigay ng PNP. Kaya ang akin, baka. Kasi hindi nga ho sinasabi ng PNP. At tama lang yon. Hindi talaga pwedeng sabihin kung sino. Pero yun po yung latest dyan. Okay? So, ewan natin kung ano mangyayari. Any comment, reaction sa bagay na yan. Huwag kayong magsasawa kasi hanggang hindi pa ito bumabagsak sa kamay ng batas, yan ho isang issue na hindi dapat ibaliwala. Masamang proceeded pag hindi po bumagsak sa kamay ng batas ang kahit sino na mayroong warrant of arrest. Dahil court order yan. Walang pwedeng bumali dyan. Kahit Korte Suprema, hindi pwedeng pigilan yan kung legal ang pagkaka-issue ng warrant of arrest. Kasi kung illegal yan, dinapuntahan na sila ng Supreme Court. Wala naman Wala naman pumipigil Kaya trabaho ng PNP at ng Office of the President, ipatupad ang mga court order. So, malaya po kayo makapag-comment sa isong ito. Sandali, meron pang isang issue. Malapit na yung SONA sa Monday na, July 22. Meron? Totoo ba yun? Meron daw rally na naman itong mga DDS. Alam mo yung DDS, yung Kibuloy, Duterte na mga supporters, yan po yung mga DDS. Hindi pa ulit-ulit na lang, hindi naman dumami sila, nababawasan pa nga. Gumagastos na nga sila ng mga magko-cover sa kanilang mga vlogger. Wala namang magko-cover sa kanilang lehitimong media. Nakita mo, may nag-cover ba sa kanilang lehitimong media? Halos wala. Kasi yung lehitimong media, alam nila yung galawang yan, ba't naman sila sasama dyan? Ang nagko-cover lang sa galawan ng mga yan ay yung mga vlogger nila. Vloggers, Pero yung lehitimong media, pa isa-isa lang magko-cover. Hindi yan ko-cover. Kasi para sa mga lehitimong mga media, yung galawang yan, hindi yan lehitimong news. Paninira lang. Dahil may mga interest na pinoproteksyonan. So hindi talaga kakagatin yan ng lehitimong media. Maliban lang kung maggugulo sila. O at ibang galaw ang kanilang mga statement, ayan, kakagatin ng lehitimong media yan. Sa radyo, television at pahayagan. Pero kung tungkol lang sa mga gimmick-gimmick na nag-iingay lang, wala. Yan ang sagot ko doon sa nagtatanong na bakit daw yung mga media ay tahimik sa galawan ng Duterte at Kibuloy, lalo sa kailang mga rally-rally. Kasi nga, ayaw yan, hindi yan nakakatulong sa pangkalahatan. Alam ng lehitimo mga media dito sa Metro Manila at sa mga probinsya na yung personal at political interest, hindi yan news materials para ho sa mga lehitimong broadcaster at mga broadcast journalists at mga nasa mga print media. Yan po yung aking observation at paniniwala dyan. Any comment, malaya po kayo. Paki-like lang po ng ating mga video.